ang Panginoon Jesus, nayayakap niya ito. No? Humihilig siya dun sa kanyang bibig. Ang pinalala sa akin dito ng Panginoon, na pag may problema tayo, pwede tayong humilig sa bibig ng Panginoon. Amen. Sa pamagitan ng panalangin at pag-iyak. Kahit wala na siya, kahit nasa langit na siya, pwede pa rin tayo humilig sa Kanya. Amen. Dahil mahal na mahal na tayo. Amen? Tayo po'y manalangin. Hallelujah, O God. Thank you, O Diyos, aming Ama, na naglikha ng langit at lupa. Salamat, O God, muli. Dinako niyo ang bawat isa sa araw na ito upang ikaw ay sambayan. Ikaw ay handugan ng mga awit at papuri. Karapat dapat ka lang handugan ito, O God, dahil napakabuti ng Diyos ang ito. Mahal na mahal niyo kami, O God. Ang iyong habag ay patuloy yung pinapadama sa amin, O God. Ang iyong awa, Panginoon. Thank you po, O God. Naranasan namin ito, O God. Kaya, Ama, binabalik namin ang papuri sa iyo, O Diyos. Salamat din sa bawang hininga na pinagkaloob mo sa amin sa araw na ito. Binigyan niyo kami ng pribilehyo na mabuhay, na hindi lamang magpatuloy sa mga problema, sa mga paglakad namin sa mundong ito, kundi, O God, binigyan niyo kami ng buhay para makita, O God, ang iyong mga kamanghamang gawa dito sa mundo, O God, ang ulap ang langit, O Diyos. Salamat po ng marami, Panginoon. At sa oras na ito, God, hindi lamang kami magpuri, magsamba, at handugan ka ng awit, kundi kami makinig ng mga salita, O God. Ama, samahan niyo kami, O Diyos. Hiningi ko po sa pangalan ng Panginoon Jesus, na pakilusin niyo yung banal na Espiritu sa bawat isa sa amin, O God. Nabigyan kami ng pangunawa upang ang mga salita na inyong aming na marinig nagmumula sa iyo, O God, maunawaan namin ito is puso, O Diyos. Upang sa gayon, God, may pamuhay namin at ito magiging ilaw namin sa paglakad namin sa sarili ko. Salamat po aming Ama ng lahat na ito, O Diyos. Kaya, O God, binabalik namin sa iyo ang kapurihan, kadakilan, kalwalatihan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po. Minsan, nakikita niyo ako dito na nakatayo, nangangaral ng salita ng Diyos. Minsan naman, nakikita niyo na namumula ako sa paglilid ng Bible study. Minsan naman, nakikita niyo ako na nangangaral ng mabuting balita sa mga patay, sa mga okasyon. Hindi po ako graduate ng Bible school. Minsan hindi ako pumasok doon. Napakahalaga po ang Bible school. Napakahalaga pagtahid graduate dito. Tulad ng sinabi ko, hindi ako graduate doon, hindi ako pumasok ng isang SEM. Pero, nakikita niyo ako na nakatayo dito, nangangaral ng salita ng Diyos, naglilid ng Bible study, nagtuturo sa patay o sa lamay o sa manlubang lugar. Alam niyo, lahat na nito ay nagagawa ko sa tulong ko ng SOP, School of Workers. Itong ginagawa natin ngayon. Ang laki ng naitulong nito sa akin, ang SOP. Kaya hinihikayat kong bawat isa sa atin na magpatuloy sa pag-aaral ng SOP. Malaking may tutulong ito para sa inyo. Noong ako'y nasa Saudi, 29 years ago, narinig ko ang mabuting balita doon. Nalaman ko ang aking kalagayan at nagpasya ako. Mamaya papaliwanag ko kung ano mabuting balita ito. Nagpasya ako na tanggapin si Jesus bilang aking Diyos at tagapagligtas. Nung tinanggap ko siya bilang aking Diyos at tagapagligtas, alam ko na hindi lamang buhay na walang hanggan ang binigay ng Diyos sa akin. Nung tinanggap ko si Jesus bilang aking Diyos at tagapagligtas. Doon ko rin nalaman, pinaunawa sa akin ng Diyos na hindi lamang ako tinawag para maligtas, kundi ako'y tinawag din para ipangaral din ang mabuting balita na aking narinig. Nagkaroon ako ng pasanin. Gustong-gusto ko rin ipangaral yung mabuting balita na aking narinig sa aking mga kamag-anak, kaibigan, lalo-lalo sa aking pamilya. Anong gagawin ko? Nung narinig ko na merong School of Workers, yes, pagkakataon ko lang, gusto kong matuto. Umaten ako
hanggang sa ako'y nag-graduate. Alam nyo, yung mga kapwa ko, graduate sa SO. May kulang-kulang na 3 taon ako doon, yung mga ibang kasama, tulad ni Papa, ilang taon sila. Alam nyo, hindi nga sila graduate sa Bible School. Pero, nag-seminar sila ng SO. Pag-uwi na nila dito sa Pilipinas, yung iba, pastor na. Yung iba, nangangaral na ng salita ng mga matatanda sa iglesia, mga elder. Hindi na sayang yung soul na gamit nila dito sa Pilipinas. At ako'y naniniwala, mga kapatid, hindi lamang ako, hindi lamang si Pastora, si Papa, si Pastor Soel, Ronel, ay gagamitin ng Diyos balang araw, isang araw. Lahat tayo ay gagamitin ng Diyos. Amen. Sabi nga sa Matthew o Marcos, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral niyo ang magandang balita sa lahat ng tao. Hindi lamang niya sinabi ito sa kanyang mga alagad. Hindi lamang niya sinabi ito sa mga mananampalataya at nanalig sa kanya noong panahon na yun. Maging sa panahon na ito, hindi lamang ang mga pastor ang tinawag niya, mga evangelista, mga misyonary, mga tapagturo, mga guro, o yung mga tumantayo dito sa pulpito, kundi lahat tayo ay tinawag ni Jesus upang ipangaral ang mabuting balita. Amen? Lahat tayo. Mamaya, ipapaliwanag kung bakit kailangan ipangaral ang mabuting balita. Ano ba ang mabuting balita? Mamaya, papaliwanag ko yan. So, ang taksa natin umaga ngayon, ngayong umaga, ay patungkol po sa pag-ebanghelyo. Patungkol pa rin sa mabuting balita. Personal na pagpapahayag ng ebanghelyo. Ano ba yung salitang personal dito? Individual? Nag-iisa? Personal. Hindi mo na kailangan si pastor, personal, ikaw, tayo. Sa ngayong umaga ngayon, mag-aaral tayo. Tuturuan tayo ng banal na Espiritu para maging isang personal na ng-ebanghelyo. Amen? Gusto niyo ba? Mamaya malalaman natin kung gaano kailangan. Bakit kailangan natin itong pag-aralan? At bakit kailangan natin itong gawin? No? So, ang personal na pag-ebanghelyo. Ang ibig sabihin ng personal, one-and-one. Pumupunta ka sa ilang lugar, kinakausap mo yung isang tao. Personal yun, one-and-one. Kunwari, pinuntahan mo si Maro, kinausap mo siya. One-and-one. Ayun, personal. So, ibig sabihin yung personal na pag-ebanghelyo, ikaw, nag-iisa ka, kausapin mo yung tao para mag-ebanghelyo. Ano naman ang salitang ebanghelyo? Sa wikang English, ang salitang ebanghelyo ay gospel. Naririnig naman yung salitang gospel? Full gospel, gospel song, it's the gospel. Hango ito sa wikang Griego. Yung gospel. Ebanghelyo. Na ang ibig sabihin ng ebanghelyo ay patungkol sa magandang balita patungkol sa kaligtasan. Ayan na naman. Ang ibig sabihin ng ebanghelyo, kung ipapahayag natin, ipapaliwanag natin mas mabuti, ay mabuting balita patungkol sa kaligtasan. Pag sinabing ebanghelyo, ang ibig sabihin nito ay mabuting balita patungkol sa kaligtasan. So, parang sinasabi ng Panginoon Jesus na ihayag nyo ang mabuting balita para sa kaligtasan. Nakuha nyo yung ebanghelyo? Ang salitang ebanghelyo ay naririnig mo ang mabuting balita tungkol sa kaligtasan. Ano ba yung kaligtasan? Ano ba yung magandang balita patungkol sa kaligtasan? Ang kaligtasan ay palalayain ka, ililigtas ka, gagawin kang whole o buong buo, yun yung kaligtasan. Ngayon, ito uli ang tanong ko. No? Bakit may kaligtasan? Bakit? Kung i-sasummarize natin, kung unawain natin mabuti yung mas mababaw na salita, yung sinabi ng Panginoong Jesus na humayo kayo at pangaral ng mabuting balita, parang sinasabi ng Panginoong Jesus na humayo kayo para ihayag ang pagliligtas, ang kaligtasan, ang pagpapalaya, at ang
tawag nun, pagiging whole. Parang yun ang gusto sabihin dito ng Panginoon Jesus. Bakit? Bakit sinabi ng Panginoon Jesus? Bakit inutusan niya yung mga lagad, yung mananampalataya? Bakit tayo? Bakit inuutusan niya tayo na ipahayag ang kaligtasan? Anong meron? Bakit merong kaligtasan? Anong nangyari? Pero bago yon, gusto ko muna ipanawa sa iyo ang kahulugan ng mabuting balita. Roma 1 verse 2. Ito. Ang magandang balitang ito na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta at sinasabi sa mga banal na kasultan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Si Jesus ang magandang balita. Na ang ibig sabihin, si Jesus ang kaligtasan. Si Jesus ang Mesayas, ang tagapagligtas. Ito ang nais ng Panginoon Jesus, ipahayag. Ihayag niyo sa buong mundo na ako ang tagapagligtas. Sabihin niyo sa lahat. 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 Walang exempted. Ang mabuting balita. Ang pagliligtas. Ngayon, bakit? Ito yung tanong ko kaya. Bakit merong kaligtasan? Bakit bumaba si Jesus dito sa mundo para iligtas tayo? Yun mabuting balita. Alam niyo po sa totoo lang, 24 years old na ako nang marinig ko ang mabuting balita. 24 years old na ako. Nakakalungkot doon pa sa Saudi kung kailan bawal ang Bible at bawal na ipangaral si Jesus. Dito sa Pilipinas, lumaki ako sa na tulad ng mama ko, Debotista. Kilala ko ang Panginoon Jesus. Alam ko na siya ay pinanganak. Alam ko na po siya manimula po hanggang doon na lang. Hindi ko ito naunawaan. Pero nagulat ako nung nasa Saudi ako at narinig ko ang mabuting balita tungkol sa kaligtasan, tungkol kay Jesus. Nagulat ako. Mayroon mo 24 years. Kaya pala sabi ng Panginoon Jesus, alam niyo, sa Bible, 5 beses nakasulat yung humayo-payo at pangaral ang mabuting balita. For gospel, kasama ito dito sa Book of Acts. Command ito ng Panginoon Jesus. So, ibig sabihin, 24 years old ako nang narinig ko, ibig sabihin, marami pa ang hindi nakakarinig. Amen? Marami pa ang hindi nakakalam patungkol sa mabuting balita, patungkol sa kaligtasan. Tulad ko. Maaari kayo, alam nyo na, yung iba dito, hindi pa. Mga kapatid, hindi aksidente yung pagpunta nyo dito. Itinakda ito ng Diyos para malaman mo rin ang mabuting balita. Tulad na nalamin ko yun. May pasanin nito yung turo. Dahil ang ganda ng ginawa niya ito sa buhay ko. So si Jesus, ang kaligtasan, siya ang mabuting balita. Ngayon, bakit merong mabuting balita? Ibig sabihin, may masamang balita. Tama? Parang ganito yun eh. Alam niyo, dati tumatayo din ako ng huweten. Noong nasa SB ako. Sabi ng kuya ko, tumaya siya ng pete, tumaya siya ng 20. Sabi ko sa kanya, ano nanggal ng kuya ko? Sabi ko, hindi nagpapataya. Ganito, SB, sabi niya, sige, taya ako 50 pesos. Sa kanya, 20. Para pag nanalo siya, mas malaki pa mananalo ko, 50 pesos. Ngayon, pagkatapos ng bola, pumunta sa akin yung nagpapataya. SB, good news! Sabi niya, bakit nanalo kayo ng weteng? Pero may bad news. Bakit? Yung couple na nagdadala doon sa pagbabulahan, hinarang sinaksak. Ibig sabihin, hindi na ipasok. 20,000 pa naman yun. Bad news nga. Sabi ni couple, singilin mo. Sabi ko, hindi mo pwede. Ang kawawa pa, yung nasaksak, pumunta sa akin yung anak, humingi ng tulog, binigyan ko pa ng 1,000. Good news, bad news. So kung merong good news, merong bad news. Ano yung bad news na yun? Mga kapatid, napakahalaga na malaman natin ang bad news. Ayon sa Roma 3 verse 10, walang matuwid kahit isa. Bible nagsasabi dito, walang matuwid kahit isa. Bakit? Wala daw matuwid kahit isa. Ibig sabihin lahat walang matuwid. Bakit? Roma 3:23,
Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinuman nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya para tayo hindi matuwid sa paningin ng Diyos, kaya para tayo hindi matuwid, dahil lahat tayo ay nagkasala. At hindi kalugod-lugod sa paningin o kaluwalhatian ng Diyos. Sabi ng Bible yan, hindi galing sa akin. Lahat tayo ay hindi matuwid. Sapagkat tayong lahat ay nagkasala at walang sino man nakakaabot sa kaluwalhatian. Bakit? Bakit tayo nagkasala? Nagkakaroon ng kamatayan dahil sa kasalanan ng isang tao. Sino yon? Si Adan. So, sinasabi ng Bible, lahat tayo, gumagawa ka man ng mabuti, tumutulong ka man sa iyong kapwa, maging mabait ka, pero sabi pa rin ng Diyos, walang matuwid kahit isa. At lahat tayo ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Bakit? Dahil doon sa kasalanan ni Adan. Namanan natin yun. Balik tayo sa kwento ng Genesis. Di ba ang original na pagkakalangang ng tao, ng Diyos sa tao, ang tao ay nilalang ng Diyos na banal, walang kamintasan, at walang kamatayan. Yun yung original na pagkakalalang ng Diyos kina Adan at Eva, kung saan tayo galing. Banal, malinis, at walang kamatayan. At higit sa napaka-special nila sa Diyos. Gumawa siya ng hardin, andun na lahat ng kakainin nila, hindi na sila kailangang magpapawis. Kukuha na lang sila ng pagkain nila pag sila nagugutom at namuhay sila doon. Doon sila pinatira ng Diyos. Yun yung original. At higit sa lahat, ang Diyos at ang tao ay napakaganda yung relasyon nila. Buo. Mababasa natin sa Genesis, huwag na natin babasahin, bumababa ang Diyos, Yahweh mismo, doon sa hardin at kinumusta niya sina Adan at Eva. Tinutulungan, ginagabayan. Amen? Amen. Dahil hindi lamang yun ang pagkakalikha ng Diyos sa tao, special tayo sa Diyos. Alam niyo, ginawa niya ang lupa, ang mundo hindi para sa Kanya, kundi para sa atin. Kaya napaka-special natin. Ngayon, hindi lamang yun, binigyan niya sila ng kapamahalan para pamahalaan ng lahat ng bagay, hayop man o anong bagay. Ang galing yung original na pagkalikha ng Diyos sa tao, binigyan ng kapamahalan para pamahalaanan ng buong mundo, binigyan ng isang lugar na napaka-special at ang relasyon nila nakikita personal ng tao ang Diyos. Kaya lang, meron silang nilabag. Anong sabi ng Diyos? Huwag na huwag yung kainin yung puno doon sa gitna ng halamanan. Hindi po sinabi na mansanas. Kasi alam natin mansanas, hindi po. Bunga ng isang puno doon sa gitna ng halamanan, pwede nyo itong kainin. At sasabihin, huwag na huwag nyo itong, pwede nyo palang kainin lahat ng bunga ng puno na nasa paligid. Huwag na, tatawa si Michael. Huwag na huwag lang yung isang puno doon sa gitna. Dahil pag kinain niyo yun, anong sabi? Mamamatay kayo. Ano nangyari? Natukso si Eva. Hinikayat niya si Adan. Ngayon, kumain si Adan, at yun na. Sinuway nila yung nag-isang utos ng Diyos. Anong nangyari? Ang laking bunga ng ginawa nila. Nahiwalay sila sa Diyos. Damay tayo. Kaya, ang tawag ang Diyos noon, ako ang tao, ito ang Diyos, nakakausap nila sila, nakukusap nila personal ang Diyos, pero nung sinuway nila yung isang utos ng Diyos, ang tao at ang Diyos ay nagkaroon ng hadlang, ang kasalanan. Kaya ito ang tao na sa kabila ang Diyos. Hindi na sila makakalapit sa Diyos dahil merong hadlang, ang kasalanan. At ang kasalanan yon ni Adan at Eva ay namana natin, kaya tayong lahat ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Tayong lahat ay hindi matuwid dahil yung kasalanan na yon ay ating namana. Amen? Naunawaan nyo? Kaya tignan nyo ang bata. Bata pa lang. Hindi naman natin tinuturoan magsinungaling. Bakit nagsisinungaling? Tama? Dahil
doon sa kasalanan na kanyang namana, hindi lamang sa kanyang magulang, kundi sa ninuno natin. Yun po ang kalagayan ng tao. Alam niyo kung bakit bad news? Sabi nga sa Isaiah 59 verse 2, si Yahweh ay laging malakas upang iligtas ka. Ang Diyos, si Yahweh, ang Ama. Hindi siya pingi upang ang mga dalangin mo ay dirindi niya. Ngunit ang sala mo ang naging dahilan, kaya di marinig ang dalangin mo, at siya rin ang dahilan sa paglalayo niyo. Ang gustong tukuyin dito ng Panginoon Yesus, yung mga panalangin daw natin, hindi siya bingi. Naririnig niya yun. Tama? Naririnig niya yung mga panalangin natin, kaya lang, mayroong hadlang. Yung kasalanan, kaya ang sala mo ang naging dahilan upang hindi niya marinig. Naririnig niya tayo, gusto niya tayong tulungan, kaya meron lang hadlang. Ang kasalanan natin na naman na natin kina-Adam. Diba? Kaya nga, tama yung sabi ni Isa, naririnig. Parang hindi ako naririnig ng Diyos. Naririnig ka, kaya lang merong hadlang ang kasalanan mo. At minsan sinasabi na nila, parang ang layo-layo ko sa Diyos. Tama na naman ang Bible. Bakit? Dahil tayo'y makasalanan. Sabi nga, kaya mo hindi ba rin kasalanan mo dahil ang panalangin dahil sa iyong kasalanan at ang kasalanan din yan, kaya lumalayo ka sa Diyos. Tayo ngayon ay malayo sa Diyos. Lahat. At ito pa, hindi ko alam tunong. Kayo alam nyo? Diyan, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa Kanya. Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, tayo ay nahatulan na dahil sa kasalanan yun. Nahatulan na tayo. Ano ba yung kahatulan na yun? Hindi ko rin alam nun. Tayo ay nakatakdangang maparusahan. Tayo ay nakatakda ng mapahama dahil doon sa kasalanan na yun na namana natin kina Adan at Eva, at alam ko marami pa hindi nakakalam. Sila ay namumuhay ng paisi-isi, happy go lucky, hindi nila alam sila ay nahatulan na. Lahat ng tao ay nahatulan na. Alam niyo ba yung proseso ng kaso? Pag isang magnanakaw ay hindi pa nahatulan, pero nahuli siya, dadalhin siya doon sa provincial jail. No? Saan ba yung provincial jail dito? Sa Hilltop. Nahuli siya, kinulong, habang hindi pa tapos yung kanyang kaso. Pag tapos na yung kanyang kaso, dadalhin na siya doon sa Bilibid. Ang kalagayan natin, Hilltop tayo. Hinihintay na lang yung paghatol sa atin. Nakuha nyo? Hinihintay na lang yung paghuhubog. Hinihintay na lang yung pagbabalik ni Jesus. Yan ang kalagayan natin. Ngunit, hindi hinayaan ng Diyos na ang tao ay napahamak. Mahal na mahal niya tayo. John 3:16. Gumawa siya ng paraan. Tayo ay napapahamak na, tayo ay nahatulan na, hindi hinayaan ng Diyos, gumawa siya ng paraan. Yun na yun, isinuro niya si Jesus dito sa lupa. Yun yung unang first coming of Jesus. Pumunta siya dito, yung unang papunta niya, pumunta siya dito para siya ay mamatay para sa ating mga kasalanan. Amen, nakuha niyo yung mabuting balita? Amen. Yun yung mabuting balita. Isaiah chapter 53, 4 verse 8. Alam niyo ba hindi naman Jesus, akala natin ganun lang. Sabi dito, hula patungkol doon sa Mesayas, kung anong mangyayari doon sa Mesayas. Ilang libong taon na itong naisulat, at nangyari nga nung dumating si Jesus. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman, subalit inakala natin ito'y parusa ng Diyos sa Kanya. Maraming ganun ang pananaw nila sa Diyos. Binaniwala nila yung paghirap ni Jesus. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan.
Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanya tinanggap. Yan yung nangyari. Yan yung ginawa ni Jesus sa atin. Tayo lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Kanya-kanya tayo ng lakad. Tama nga. Lahat ng tao naliligaw. Puro bangga, puro dapa. Yun ang sinabi ko, yun yung nangyayari sa tao. Yun ang nangyayari sa atin. Para tayo tupang ligaw, walang naglilit sa atin. Ano ba? Ang kaparusahan tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan. Ngunit hindi kumindyo kahit isang salita lang. Tulad ng tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumutol kahit nabugitan. At hindi uminig kahit kaluntunan. Nung siya hinuli, hindi siya umimik. Hindi siya kumikibo. Parang kordero. Anang-anang sa atin. Nung huhulihin siya, alam niya papatayin siya. Alam niya maghihirap siya. Hindi siya tumutol. Iniisip niya tayo. Kita yung ginawa ng Panginoon sa atin. Naghihirap siya. Hindi siya tumutol. Kusa na lang siya para tayo'y maligtas. At dahil doon sa kanyang ginawa, parang siya'y huliin. At hatulan upang mamatay, wala man lang nagtanggol sa kanyang mga kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng salita. Ano ba natin dito? Marami ang naligla nang siya'y makita dahil sa pagkabugbog sa kanya'y halos hindi makilala kung siya'y tao ba. 52 verse 14. Sulat nito. Sa kanyang pagkabugbog, sa dami ng pasa, sabi niya, hindi mo na siya makilala kung tao ba. Sobrang siguro ng pasa. Ginawa na lahat ito, ginawa lahat ng Panginoon Jesus ito, para tayo ay maligtas. Amen? Ngayon alam niyo na, gumawa siyang para ibinigay na ang kanyang sarili. Ngayon, kaya sabi niya ang Panginoon Jesus, humayo kayo. Sabihin niyo sa lahat ng tao na sila hiwalay na sa akin at kailangan nila ng kalapatitas. Kailangan nila ako sa aking buhay. Kaya nga sabi ng John 14:6, gusto ba na, ito na gusto namin paano? Siya ang daan, ang buhay, ang katotohanan, walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Ang matatagpuan ng kaligtasan ay Jesus, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Jesus lamang. Mabuti ang verse ni Pastor Ned. Hindi sa mga mabubuting gawa, kaya ikaw ay naligtas. Efeso 2:8-9. Kundi dahil sa masagalang habag ng Diyos, kaya tayo naligtas. Ano ba yung masagalang habag ng Diyos? Ibinigay niya yung kanya bugtong na anak. Sa pamamagitan lamang ni Jesus, ito na yun. Ito tayo. Andun ang Diyos. Nung wala pa yung Jesus Christ, tayo'y mapapahamak na. Pag ang isang tao ay namatay, akala ng iba, akala naman may malaking problema. Tulad ko rin doon. Pag ikaw nagpakamatay, tapos na, wala na. Tama po ba? Yun yung pananaw ng iba. Kaya sila nagpapakamatay. Akala nila, matatakasan nila ang problema. Ganon din ako nun. Kaya lang, wala silang kamalay-malay. Pag sila'y namatay, nahiwalay sa Diyos, sila'y mapapahamak. Dalawa lang ang pwedeng patutunguhan ng isang tao pag siya'y namatay. Langit, impyerno. Wala pong nakasulat sa Bible ang purgatorio. Wala po ang salitang purgatorio sa Biblia. Automatic, sabi ni Jesus sa Lucas chapter 15, na pag isang tao, nagbigay siya ng halimbawa doon, na pag ang isang tao ay namatay, nahiwalay sa Diyos, siya'y mapapahamak tutungo doon sa Hades. Ano ba ang Hades? Pasensya na lang kayo, medyo matiing, ano? Pero dapat malaman nyo. Ito, nanginig ako noon. Sabi ko, nalaman ko, delikado pa na ako, pupunta pa ako sa impyerno, no? Matindi pa naman mag-preach yung pastor na yun. Pastor. Sabi niya, alam niyo ang impyerno, sabi niya, nandun ako, nakaganyan. Takot na takot. Doon sa impyerno, hindi lang isang araw doon, isang taon, walang hanggan. Ano yung walang hanggan? Walang
may katapusan ang bilang. Pero yung salita na walang hanggan forever, walang hanggan. Doon ka! Grabe siyang mag-preach. Kaya siguro ako natakot. At ang sabi niya, paliwanag pa niya, kung sa impyerno, ay sobrang sakit na nararanasan nila. Yun na mapasok ang sakit. Paano pa kayo naglatag ng lagmantan tulad ng laba? At ang sabi doon, walang hanggan makikira. Yung mga ngipin nila nagngangalit. May minsan naririnig ako na natutulog na nagngangalit. Hindi natin kayang gawin pag nabigising tayo. May kakaiba daw silang lakas. Pero pag ginawa mo naman personal, hindi mo kayang gawin. Kaya ba natin? Sige nga. Nagngangalit sa sobrang sakit na kanilang nararanasan. Yun ang impyerno. Ayaw na ayaw ng Diyos na mapunta tayo dito. Kaya gumawa siya ng way. Si Jesus lang po. Amen? Walang iba kundi si Jesus. Sabi nga niya, ako ang daan, ang buhay, ang katotohanan, walang makakapunta sa ama kundi sa pamamagitan ko. Kahit anong gawin mo, kahit nagluluhod ka dyan, kahit gumagawa ka ng mabuti, kung hindi ka dadaan kay Jesus, hindi ka makakapunta sa kaharian ng Diyos. Yan ang mabuting balita. Yan yung good news. Nung nalaman ko ito, hindi na ako gagalawan. Tatanggapin ko na si Jesus. Alam niyo dito sa Pilipinas noon, meron, okay lang pastor. Tutuloy na, okay lang po. Meron isang pastor na hindi ko na unawaan yung mabuting balita. Punta siya na punta sa akin. Kasi sabi niya, gusto mo bang mag-Bible study doon sa inyo, sa inyong apartment? Eh dahil pinadala siya ng kapatid ko, Manang Vicky, may allowance ako sa kanya noon, itong Saudi. Lahat ng mga school na ko noon, lahat ng mga kapatid ko na nasa abroad, ba? Buwan-buwan may allowance ako. Siyempre, oo. Kaya yung pastor, nag-set siya ng schedule. Sabi ko, anong bakante mo? Sa alis pa ako noon. 7 o'clock po ng gabi, uwi na po ako galing sa school. O sige, sabi niya. 7:30 siguro, doon na si pastor. So pagkalabas ko na sa school, doon ko na pinagbibigyan ko. Umuwi ako ng maaga kasi doon si pastor. Ayun, Bible study. Hindi ko na unawaan yun. Nung bandang uli, ako, tinataguan ko na. Sabi ko, pagkatapos sa school namin, 7 o'clock, pupunta pa ako doon sa recto, manonood ng sine. 2 oras to eh. 7, 9. Eh, minsan yung biyahe, 7:30, 10. Mataling ko, doon pa rin si pastor. So, ginawa ko nung pangalawang Biyernes, inulit ko yung panonood. 4 na oras. Pagdating ko, andun pa rin si pastor. Wow! Hanggang sa pangulit, napunta ako sa Saudi, pero walang nangyari. Pero tignan niyo yung katsagaan niya, no? Nung nasa Saudi ako, narinig ko yung mabuting balita, nalaman ko yung kalagayan ko, doon ko lang naunawaan. Itong pastor na ito, Pastor Dante, 50 years old na siya noon, 29 years ago na, 79, hindi ko pala kung buhay pa siya ngayon. Itong pastor na ito, kaya ginagawa niya yun, gusto niyang marinig ko ang mabuting balita. Mahal niya ako. Gusto niya akong maligtas. Nakuha niyo? Nakuha niyo? Amen. Yan ang mabuting balita. Gusto niya tayong maligtas. Gusto niya marinig natin ang mabuting. Ngayon umaga, nalaman niyo na ang mabuting balita. Si Jesus ang kaligtasan. Gusto niya kayong maligtas. Hindi aksidente yung pagpunta niyo dito. Ngayong umaga. Ngayon nalaman niyo na. Desisyon niyo na. Umaga man ang buhay natin, mamamatay tayo. Kailangan pahalagaan natin ang pangalawang buhay. Paghandaan natin. Nais ng Diyos na maligtas tayo. At tayo din na nakakilala na sa Panginoon ng kapatid. Pinaunawa sa atin ng Diyos na ang mundo, ang sanlibutan ay nahatulog. Mapapahamak na sila. Meron tayong pananagutan na ibahagi. Kaya sabi ko doon nung narinig ko ito, nagkaroon ako ng pasanin, pag-ibig sa lahat ng lalo na ang pamilya mo. Gusto kong matuto. Gusto ko rin marinig nila ang mabuting balitang ito upang sila din ay maligtas.
Naalala nyo si Lazaro? Saka yung pulubi? Alam niya na si Lazaro, nandun na siya sa Hades, naghihirap na siya. Alam niya na ganoon din ang mangyayari sa kanyang mga kapatid. Kaya sinabihan niya, kung pwede, Amang Abraham, baka pwede naman isawsaw mo yung dulo ng daliri ni Lazarus para lang may saan. Gaganyan, para lang yung bibig niya sa sobrang init na sakit na kanyang naranasan dun sa Hades. Kaya lang sabi ni Abraham, hindi pwede malayo, may pagitan. Kaya sabi ni sino yan? Mayaman, kung sige, ganito lang gawin mo. Gawin mo, Amang Abraham. Sabihin mo nga doon sa mga propeta o sa those, pakisabi na lang doon sa mga kamag-anak ko, mga kapatid ko, na pakinggan nila ang mabuti. Sabi naman ni Abraham, nagpunta na sila doon. Narinig na nila. Ngunit hindi nila pinakinggan. Marami ang nakakarinig na hindi pinapakinggan. At marami pa rin ang hindi nakakarinig ng mabuting balita. Kaya meron tayong pananagutan para sila rin ay manipas. Amen? Okay, 10 minutes na lang. Magbigay halimbawa doon sa parang Samaritan. Bitin. Doon sa Samaritan, paano mag-ibanghelyo? Katulad yung sabi ko, nag-aaral ako ng malaking tulong ito sa akin. Sa personal, paano tayo? Alam niyo yung babaeng Samaritan? Kukwento ko na lang, Kasi si Jesus, papunta siya sana sa Galilee, kailan dadaan siya sa Samaritan province. Ang Israel noon may 3 province, Judea, Samaria, Judea, Galilea. 3 ang province ng Israel. Ngayon, ito yung Judea, ito yung Samaria, ito yung Galilee. Kailangan pumunta si Jesus dun sa Galilee, pati pangalan din sa salita. Kaya lang, ang mga taga-Samaria ay hindi marumi ang tingin sa kanyang mga Hudyo kasi sila nakipag-asawa sa mga hindi nila kapamilya o kalahi. Kaya ang mga ibang Judea o Galilea, pag pumupunta sila, bagaman ito'y parte ng Israel, pag pumupunta sila, naglilibot, dumadaan sa malayo para iwasan lang yung Samaria. Kaya naman punta si Jesus, dumaan siya noon. Ang halit tapat noon. At doon, napagod sila, iniwan siya ng kanyang mga alagad, pumunta doon sa bayan para bumili ng pagkain na iwan si Jesus doon sa balon ni Jacob. Tanghali tapat noon. At yung babaeng Samaritan to, pumunta para mag-give. Bakit? Tanghaling tapat. Bakit hindi umaga? Sa umaga kasi ang dami nag-give. Dahil kung babae ito ay marami nang naging kapit, marami nang naging asawa. Kaya tanghaling tapat, walang nagpukuha ng balon doon, kaya tanghaling tapat siya pumunta na doon para walang makakita sa kanya. Hiyang-hiya siya doon sa nangyari sa kanya. Umiiwas siya sa tao. Kaya lang, na-encounter niya yung Mesayas. Sinabi ni Jesus sa kanya, sinabi ni Jesus kung ano yung buhay niya, nagulat siya. Anong ginawa niya nung nalaman niya na si Jesus ang Mesayas? Iniwan niya yung kanyang banga. Pumunta siya sa tao para sabihin, ito na kaya ang Mesayas. Hindi siya nahiya. Personal. Sige, sa 28. Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga kanaon, halika kayo, tignan nyo, ang tao nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko, siya na kaya ang Kristo. So hindi na siya nahiya. Nung nakilala niya si Jesus, nang narinig ko din ang mabuting balita, naranasan ko ang kaligtasan, ang kapayapaan, kapahingaan ng ating kaluluwa, naranasan ko ang biyaya, pag-ibig ng Diyos sa akin, nagkaroon ako ngayon ng pasanin na ito'y ipatotoo sa mga hindi ba nakakilala kay Jesus. Dahil alam ko, pag narinig nila ang mabuting balita at tinanggap nila si Jesus bilang Diyos na kapagligtas, magkakaroon din sila ng buhay na walang hanggan, hindi lang ang buhay na walang hanggan, kundi kapayapaan, kapahingaan ng kanilang kaluluwa. Yan ang mabuting balita. Yan ang inuutos ng Panginoon sa atin. Ipakilala din natin si Jesus. Yan ang naranasan na natin, ipakilala din natin sa mga kaibigan natin, kakilala o kapamilya. Yan ang sinabi ng Panginoon Jesus. Yan ang inuutos niya para sila din ay maligtas. Amen? Amen. Yun po ang mabuting balita. Ano ba
ba ang mabuti at kalugod-lugod sa Diyos? Hindi ko na naisulat, no? Nung nagpe-pray ako sa taas, sabihin mo ito sa kanila. Sabi ng Banal na Espiritu sa akin, ano ba ang mabuti? Ano ba yung kalugod-lugod sa puso ng Diyos? Ito ang mabuti. 1 Timothy chapter 2 verse 1, 2 verse 3. Ito ang mabuti at nakalugod-lugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam sa katotohanan. Yun yung desire ng Diyos. Ipinapasa na sa inyo. Gusto din niya na maligtas ang iyong mga kaibigan, kaklase, kakilala. Gusto din niya na malaman ang katotohanan. Kaya tinuturuan tayo, personal, para tayo din ay magbahagi ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Huwag po tayong matakot. Ang sabi nga ng Panginoon Jesus, sasamahan niya tayo hanggang sa katapusan ng mundo. Meron siyang ibinigay na partner sa atin. Tingnan niyo anong ginawa ng babae. Nagpatutulang siya. Nagpatutulang siya. Yun ang ginawa niya. At si Jesus na take over. Amen? Amen. 41 is John 4:41, 42. At marami pang sumampalataya na mapapinil siya. Pagkatapos sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon, hindi dahil sa ginawa mo, kundi sa narinig namin siya. Alam namin na siya nga ang tagapagligtas. Isang patutulan. No? Hindi niya ginahiya kung sino siya. Hindi niya iniisip kung mahina siya. Basta'y pinatutulang niya si Jesus. Anong nangyari sa bayan niya? Marami ang naligtas at pinagaling ng mga Jesus. Kung ikaw ay may desire patotoo si Jesus, sasamahan ka niya. Alam niyo yung ano ko, meron akong pinaghahawakan eh. Lord, ako'y gagamitin niyo, bigyan, daluyan niyo masalita. Hinihintay lang tayo ng Diyos na mag-kumilos, umakbang para ipatutuo siya. Pag ginawa natin to, wala na tayo doon. Ang Diyos na kikilos sa tao na. Amen. Sasamahan niya tayo. Amen? Amen. Amen. Yes, O Lord God. Salamat po sa oras na ito, O God. Muli, O God, inihayag niyo, pinaliwanag niyo sa amin, pinaunawan sa amin kung ano ang mabuting balita, O God. O Diyos, nalaman namin na ikaw ang nakapagligtas. Nalaman namin, O God, na kami nahatulan na nakapagdan ng parusahan mo, Diyos. Ngunit dahil sa iyong ginawa, O God, dahil sa iyong pag-ibig, dahil yung sa iyong habag sa amin, O God, hindi niyo hinayaan, Panginoon, na kami mapahamak. Pagkus, O Lord God, ibinigay mo yung kaisa-isang anak mo, Lord God, para kami maligtas, O Diyos. At kung tinanggap ka namin bilang aming Diyos, tagapagligtas sa aming Ama, Ama, naranasan namin ang kapahingahan ng aming mga kaluluwa. Nagkaroon kami ng kapayapaan. Nagkaroon kami ng kaayusan ng aming buhay. Nagkaroon kami ng buhay na wala hanggan, O Lord God. At itong mga po ang nais niyo sa amin, O Lord God, na nakakalam na sa katotohanan ito, O God. Ama, bigyan niyo kami, O God, ng puso may habag, pag-ibig sa aming kapwa, Ama. Kung ano po ang naranasan namin, O God, Ama, ihahayag din namin, ipatutuog din namin ito sa aming mga kamag-anak, mga kapwa, mga kaibigan, mga kapamilya, O God, mga kapitbahay, lahat ng aming mga kakilala, O Diyos. Ama, inuutos nyo ito sa amin. Gagawin namin ito para sa iyo, O Lord. Gusto namin ibalik, O God, ang kabutihan, ang habag ng awa na pinadamo sa amin, O Lord. Salamat po sa bawat isang natinawan mo, God. At maging Ama, sa mga hindi pa nakatumanggap sa iyo bilang kanyang Diyos na kapagligtas, O God. Ama, hindi aksidente kaya sila'y narito, O God, kundi dinala niyo ang kanilang pangyapak upang marinig nila ang mabuting balita, O God. At sa ngayon, O Diyos, alam ko, Panginoon, na alam na nila yung kanilang kalalagayan at sila din, O God, ay napasya na, Panginoon, na tanggapin kami ng Diyos
Diyos at pagligtas. Sapagat sinabi mo, Panginoon, sa Roma 19, O God, na kung ihahayag namin sa aming mga labi na ikaw ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo dahil sa aming mga kasalanan, kami po'y maliligtas, Ama. At alam ko, sa oras na ito, aming Ama, kumakatok ka na sa kanilang mga puso, O Diyos. Ama, eto sila ngayon, Panginoon. Nais kanilang gawin, Panginoon, pagpagligtas sa kanilang mga buhay. Mga kapatid, kung ngayon mo lang narinig ang mabuting balita, nalaman mo na si Jesus ang kaligtasan, nalaman mo na ikaw ay malayo na sa Diyos, nalaman mo na ikaw ay mapaparusahan na, at ipinaunawa sa iyo na si Jesus lamang ang tanging daan para makapunta sa kanyang kaharian. Ito na, Panginoon, ito na mga kapatid, ang pagkakataon. Tinatawag ka na ng Diyos. Nais na ibalik ang relasyon na nawala kina Adan at Eva. Nais niya na makapiling kanya sa iyong buhay ngayon. Kumakatok siya ngayon sa iyong mga puso. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, ito na ang panahon para makamit mo ang buhay na wala hanggan at kapahingaan ng iyong mga kaluluwa. Mga kapatid, mahal ka ni Jesus. Manalangin tayo. Sumunod tayo sa maiksing panalangin na ito, mga kapatid. Panginoong Jesus. Sumunod kayo. Panginoong Jesus. Salamat po dahil sa iyong kamatayan kami naligtas. Salamat po dahil ibinigay niyo ang iyong sarili para sa amin. At sa oras na ito, nalaman ko na kayo ang daan, kayo ang buhay, ang katotohanan, na sa pamamagitan mo ay kami maligtas. Kaya sa oras na ito, Panginoong Jesus, ulitin ko, kaya sa oras na ito, Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kinikilala ko, Panginoon, ang mga kasalanan ko. Pinagsisisihan ko lahat ito. At sa oras na ito, tataligdan ko na. Isulat niyo, Panginoon, ang aming pangalan sa banal na kasulatan. Tulungan niyo ko, Panginoon. Amen and amen. Thank you. Thank you, Lord.